Magandang araw sa iyo. Welcome sa ating pag-uusap. Meron tayong mga sipi ngayon mula sa isang aklat, ang Vision in Action. At ang mission natin, medyo simple pero radical. Himayin natin ang isang ideya tungkol sa leadership na parang kontra sa lahat ng natutunan natin. Paano kung ang totoong vision para sa iyo o sa organization mo ay hindi pala dapat magsimula sa sarili mong pangarap? Paano kung, ipinagkakatiwala lang yan sa'yo? At dyan mismo pumapasok yung problema na gustong sagutin itong material. Kasi ang tanong niya, bakit ang dami-daming leaders, entrepreneurs, na nagsisimula ng may nag-aalab na pangarap, pero nauuwi sa matinding burnout? Oo, totoo yan. Bakit ang daming magagandang plano na parang namamatay sa gitna? Ang sagot, ayon sa aklat, ay dahil madalas yung akala nating vision, ambisyon lang pala na nakabihis. Magaling tayo sa, alam mo yun, strategic planning, sa spreadsheets. Sa mga OKRs. Oo, sa mga ganyan. Pero sa totoo lang, uhaw na uhaw pala tayo sa tinatawag nitong spiritual direction. Okay, sige, himayin natin to. Sabi sa aklat, ang tunay na vision, hindi mo to iniimbento sa isang weekend planning session. Ito raw ay minamana o tinatanggap. So, hindi siya galing sa loob mo, kundi dumadaloy sa pamamagitan mo. Para kang isang vessel. Teka, ang bigat niya, no? Kasi ang buong leadership training sa corporate world, di ba, tungkol sa pag-set ng sarili mong big, hairy, audacious goal. Dito, parang baliktad. Hindi pala tungkol sa'yo. Binabago nito ang lahat actually. Ang tawag ng aklat dito ay yung pagkakaiba ng ambition sa divine entrustment. Imbes na ang tanong mo ay, ano ang gusto kong itayo? Ang tanong, nagiging, ano ang gustong ipatayo sa akin? At gumagamit ito ng mga classic examples. Si Moses, halimbawa. Okay. Masaya na siyang pastol sa Midian. Wala sa 5-year plan niya yung kumprontahin ng Pharaoh. Ang vision na palayain ng Israel ay isang interruption. Isang nagliliyab na puno na bigla na lang sumulpot sa daan niya. At si Nehemiah, na cupbearer lang ng hari. Hindi siya gumawa ng PowerPoint presentation na ang title ay Project Rebuild Jerusalem, no? Nagsimula yon sa isang balita na sumakit sa puso niya. At yung bigat na yon yung nagtulak sa kanya na manalangin. At doon sa panalangin, yung bigat, naging blueprint, naging plano. Parang sa modern terms, para siyang isang founder ng non-profit na hindi makatulog dahil sa isang social issue. Yung bigat, yun yung calling niya. Exactly. At yung panghuli, si Maria. Hindi niya pinangarap o minanifest na maging ina ng tagapagligtas. Ang tugon niya ay hindi, yes, I did it, kundi isang pagsuko. Isang pagsuko sa planong hindi niya lubos maintindihan. Maganap nawa sa akin. O maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. So etong mga kwentong to, pinapakita nila yung fundamental shift na ang leadership pala ay hindi solo performance. Hindi solo flight. Okay, kundi isang partnership sa isang mas malaking plano. Dito ako tinatamaan kasi binabago nito yung buong mindset mula sa pangarap para sa Diyos, papunta sa paglakad kasama ang Diyos. Hindi na yung, Lord, bless my plans, kundi, Lord, ano bang plano mo at paano ako sasama? That's a game changer. At sabi mo kanina, pag hindi natin nakuha yung pagkakaibang yan, doon na pumapasok yung... Doon na nga, yung tinatawag ng aklat na vision fatigue. Alam mo yung feeling na yon, yung sa labas successful ka, tumatama ang mga numero, lumalaki ang kumpanya, kinikilala ka, pero sa loob mo pagod ka na. Parang may disconnect. Ginagawa mo na lang kasi yun ang nakasanayan, pero yung apoy, yung why mo, matagal nang wala. Naging mechanical na lang. At ang sanhi niyan ayon sa aklat ay kapag yung bigat ng vision, dinadala mo sa sarili mong balikat. Kapag ang pundasyon mo ay yung sarili mong galing, sarili mong talino, sarili mong diskarte. Mauubos ka? Mapapagod ka. Siguradong mauubos ang gasolina mo. Ang resulta raw, may momentum ka pero walang kahulugan. May paglago pero walang ugat.
Parang isang high-performance engine na tumatakbo ng todo pero hindi pala nakakonekta sa kahit ano. Okay, so malino ang problema. Vision fatigue. Nakakatakot yan. Ngayon, ang tanong, may lunas ba? May binigay bang paraan yung aklat para makabalik sa tamang landas? Meron. At hindi siya quick fix. Ipinakilala nito ang isang buong proseso, no? Isang paglalakbay mula pangako patungo sa layunin. Yung pangako, yan yung unang sulyap, yung aha moment. Pero hindi yan sapat. Kailangan mag-evolve at maging isang layunin, isang buhay na may disiplina, may aksyon. At may 4 na mahalagang hakbang dito. Una, pagtanggap. Receiving. Dito pa lang, ang hirap na. Sabi ang vision daw, hindi nililikha sa isang maingay na boardroom, kundi tinatanggap sa katahimikan. Nagsisimula sa isang bulong, hindi sa isang sigaw. Okay, practical talk. Paano mo matatanggap yan sa isang mundo na puro pings, notifications, at walang katapusang meetings? Paano ka makakarinig ng bulong sa gitna ng sigawan? Kailangan mong gumawa ng espasyo. It requires intentional silence, solitude. Hindi yan mangyayari by accident. Kailangan mong ischedule yung katahimikan parang pag-ischedule mo na meeting. Oo nga, no? At aminin natin, sa mundo natin ngayon, yan ang isa sa pinakamahirap gawin. Pero yung mga vision na nagbabago ng mundo, bihira yang mabuo habang nang-check ka ng email. Nabubuo yan sa paglalakad, sa panalangin, sa mga sandaling binibigyan mo ng chance ang kaluluwa mong huminga at makinig. Okay, sige. Sabihin nating narinig mo na yung bulong. May ideya ka na. Dito na tayo sa second step, pagsasalin, interpreting. Ito yata yung mahirap. Maraming may feeling o vision, pero pagdating sa paggawa ng actual blueprint, doon nagkakatalo. Anong sinasabi ng aklat dyan? Magandang tanong yan. Kasi yung mga revelasyon, yung mga bulong na yon, hindi yan dumarating bilang isang kompletong business plan, di ba? Hindi. Dumarating yan bilang mga imahe, pangarap, o mga kas na impresyon. Ang trabaho ng leader ay isalin yan sa isang malinaw maisasagawang plano. Ang ginamit na perfect example sa aklat ay si Joseph sa Ehipton. Oo nga, yung panaginip ng Pharaoh. 7 payat na baka, kinakain yung 7 matatabang baka. Kung masamang consultant si Joseph, sasabihin lang niya, it means 7 years of plenty followed by 7 years of famine. Good luck. Pero hindi eh. Hindi. Isinali niya yung panaginip sa isang national economic policy. Nagpropose siya ng sistema ng pag-iimbak ng butil mula sa isang misteryosong imahe naging isang practical, life-saving na solusyon. Ganon pala yon. Eksakto. At pag may plano ka na, papasok ang ikatlong hakbang. At para sa akin, ito yung may pinakamalaking bigat. Pagsasabuhay. Embodying. Ang leader ang nagiging buhay na sisidlan ng vision. Sabi sa aklat, ang kapangyarihan ng vision ay nakatali sa integridad ng nagsasabuhay nito. Hindi mo pwedeng i-share ang isang bagay na hindi mo bukas. Hindi mo isinasabuhay. Wow! Sandali ha, yung sinabi mo buhay na sisidlan, grabe yun. Ibig sabihin, hindi sapat na may maganda kang presentation, hindi sapat na nakaka-inspire kang magsalita. Kung yung buhay mo mismo ay hindi tugma sa sinasabi mo, walang saysay lahat. People don't follow a PowerPoint deck, they follow a person. That's a huge burden. It is the burden of leadership. At ang ultimate example na binigay ay si Jesus. Hindi lang niya itinuro ang tungkol sa kaharian ng Diyos, siya mismo ang personifikasyon nito. Bawat kilos niya, bawat salita, sumasalamin sa vision na dala niya. Kapag ang leader ay embodiment ng vision, hindi na niya kailangang masyadong magpaliwanag, no? Nakikita na lang. Nakikita na lang ito sa kanya. At kung naisasabuhay mo na, handa ka na para sa huling hakbang. Pagbabahagi, communicating, at nilinam ng aklat, hindi ito yung mission statement na naka-frame sa pader na wala namang may pakialam. Hindi talaga. Ang tawag dito ay divine storytelling. Pagkukwento ng plano ng Diyos o ng mas malaking why sa paraang kumukurot sa puso at nagpapakilos sa mga tao. Balik tayo kay Nehemia. Hindi niya sinabi sa mga taga-Jerusalem, okay team, here's my 10-point plan with quarterly targets. Hindi ganon. Hindi. Ikinuwento niya yung bigat na nararamdaman niya,
kung paano gumalaw ang kamay ng Diyos. Tapos nag-invite siya. Halika kayo, itayo nating muli ang pader para hindi na tayo maging katatawanan. He connected the practical task, yung pagtayo ng pader, to a deeper human need, yung dignity. Yun ang effective. At kailangan talaga yung ganyang klaseng communication kasi ang susunod na pag-uusapan natin ay yung katotohanan na may haharapin kang mga higante. Palagi. At sabi dito, yung mga pagsubok, yung mga higante sa daan, hindi yan senyales na mali ang vision mo. Actually, madalas, confirmation pa yan na nasa tamang landas ka. Na may tututol diyan. I think yan ang isang malaking tanong para sa kahit sinong leader, no? Paano mo malalaman kung yung higante sa harap mo ay isang test of faith na kailangan mong lampasan o isang pader na nagsasabing stop, mali ka ng daan? Dito na susukat kung ang vision ba ay galing talaga sa Diyos o sa sarili mo lang. Kung galing lang sa'yo, sa unang malakas na suntok, bibigay ka. Pero kung naniniwala kang ito ay isang entrustment, iba ang response mo. Ang modelo ulit ni Nehemia, perpekto dito. Nung kinutiya sila, nung tinakot sila, tatlo ang ginawa niya. Una, dasal. Ibinabalik niya sa Diyos ang problema. Hindi siya nagpanik. Pangalawa, paghahanda. Hindi siya nagdasal lang tapos natulog. Nag-assign siya ng mga bantay, 24/7. At pangatlo, determinasyon. Hindi siya nagpadala sa takot. Yung imahe na binigay sa aklat ay napakaganda. Isang kamay sa pagtatayo, isang kamay sa espada. Pananampalataya at aksyon. Parang yan ang summary ng buhay ng isang startup founder. Kailangan mo mag-build, pero kailangan mo ring protektahan yung ginagawa mo. Okay, so nalampasan mo ang mga higante, paano mo naman sisiguraduhin na itong vision ay magpapatuloy na mas matagal pa ito sa buhay mo? Kasi maraming magagandang proyekto na namamatay kasama ng founder. Yung tinatawag na founder syndrome. Tinatalakay din yan. Ang susi, ayon sa aklat, ay yung pag-develop ng mga susunod na leader. Isang vision na nakasentro at nakadepende sa isang charismatic na leader. Tiyak na mamatay kasama niya. Oo nga. Ang tunay na sukat ng isang vision na galing sa Diyos ay kung naipapasa ba ito sa susunod na henerasyon. At yung mga halimbawa na binigay ay yung pagpasa ng responsibilidad mula kay Moses patungo kay Joshua at mula kay Elijah patungo kay Elisha. Hindi to aksidente. Ito ay isang intentional na proseso ng mentorship, ng paggabay, at sa huli, pagpasa ng responsibilidad. Oo, yung kay Moses at Joshua, public yon. Isang public commissioning. Malinaw sa lahat kung sino ang susunod. Ang tunay na vision ay mas malaki kesa sa sino mang individual na leader. Ang trabaho mo bilang unang leader ay hindi lang simulan ng kilusan, kundi ihanda yung mga magpapatuloy nito. Para kang nagtatanim ng isang puno, no? Na ang lilim ay para sa mga henerasyong na hindi mo na makikita. Yan ang ultimong sukatan. So, after all this, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig? Para sa akin, ang pinakamalaking takeaway ay yung radical na pagbabago ng pananaw sa pamumuno. Mula sa pagiging solo performance ng ambisyon, patungo sa pagiging isang mapagkumbabang partnership sa isang banal na layunin. Hindi na ito tungkol sa pag-imbento ng pinakamagandang pangarap, kundi sa pagiging tapat na tagapamahalan ng pangarap na ipinagkatiwala sa'yo. At kapag nagawa natin yan, doon nagkakaroon ng tunay na kahulugan ang mga pinagpapaguran natin. Lahat ng pagsisikap natin dito sa lupa, maliit man o malaki, kapag nakaangkla sa ganitong uri ng vision, nagkakaroon ng koneksyon sa isang walang hanggang kwento. Nagbibigay ito ng lakas, ng pag-asa, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Dahil alam mo, ang bawat hagbang mo ay hindi nasasayang. Nagiging bahagi ito ng isang napakalaking plano na mas malaki pa sa'yo. At bago tayo magtapos, mag-iiwan kami sa iyo ng isang tanong mula mismo sa material na to. Isang tanong na medyo nakakakaba pero kailangan. Paano kung ang mismong bahagi ng iyong kasalukuyang vision, yung parte na ikaw mismo ang gumawa at pinanghahawakan mo ng mahigpit, ay kailangang mamatay para may isang bagong bagay na mas buhay at mas totoo ang maipanganak?